Sabi ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po ito. Kayo daw po yung pumili kay Boji D. Ano po? What did he Sabi say? ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po. Itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo raw po pumili kay Boji D. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Pero okay. Shots fired! Shots fired! Shots fired! Man down! Pulong Duterte! Tom! Durog si Pulong eh. Alam nyo, sa isang statement na yun, nailabas niya ang buong pagkatao. Naisiwalat niya ang buong pagkatao ni Pulong. Si Speaker or former Speaker, now Congressman Martin Romualdez has resigned sa kanyang pagiging Speaker. Take note lang sa pagiging Speaker lang, hindi sa pagiging kongresista. This is an FU sa mga detractors niya. Now, mga kababayan, ang ending is si Martin Romualdez is opening himself up for the allegations na ibinabato sa kanya. Mas okay na yun kaysa sa papanindigan niya, panghahawakan niya yung posisyon niya, pero sirang-sira naman yung institusyon, parang ginagawa ni Sara Duterte. At least, binibigyan niya ng pagkakataon yung mga nag-a-allege na may mga ginagawa siyang kabalbalan ng pagkakataon na sagutin. At ilabas yung kanilang mga pinanghahawakan. For example, si Toby Chanco, mahilig siyang magngangawa na tungkol dyan sa budget na yan. So, ngayon, pwede na nilang sagutin nang walang dagdag na baggage. Ang problema kasi, mga babayan, kapag ikaw yung House Speaker, kahit anong sabihin mo, talo ka. Kasi may baggage ka eh. Karga mo lahat eh. Sumagot ka, talo yung institution. Kasi you're going down to that level. Pero, pag hindi ka naman sumagot, talo ka pa rin. Kasi hahayaan mo lang tumakbo yung intriga. So, ngayon, wala na siyang restraints. I mean, he can practically answer any of the questions that they want to throw at him. Expect na si Congressman, former Speaker, Martin Romualdez, will be much more proactive. Nagsalita si Kong Sandro Marcos. At sa interview na to, mga kababayan, mukhang pinulbos niya si Pulong. Pulbos si Pulong eh. Okay, ito yung interview. Why Boji D? Was Albi Benitez or Toby Chanco even chosen by Malacanang? First of all, it was not a matter of being chosen by Malacanang. Aside from that, Kung Toby said ayaw niya, and Kung Albi gave way for Kung Boji D. How this works is, of course, it's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong pa namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Boji D. We are a collegiate body. The Speaker is primus inter pares and he serves at the pleasure of the majority. So, noong lumabas po ang pangalan ni Congressman Boji D, yan po ang na-nominate bilang Speaker of the House. Sabi ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po ito. Kayo daw po yung pumili kay Boji D. Ano po? What did he Sabi say? ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po. Itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo raw po pumili kay Boji D. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Pero okay. Shots fired! Shots fired! Shots fired! Man down! Pulong Duterte! Tom! Durog si Pulong eh. Alam nyo, sa isang statement na yun, nailabas niya ang buong pagkatao. Naisiwalat niya ang buong pagkatao ni Pulong. Una, sa pagsasabi ni
ni Kong Sandro na kung uma-attend siya sa mga hearing, malalaman niya yung mga ganap dyan. Una, ipinakita niya, number 1, na tamad si Pulong Duterte. Tamad. Mana sa mga kapatid. Hindi pumapasok Oo. Tapos kukumbinsihin tayo ng mga stupids na okay si Pulong. Mukha nyo. Simpleng pagpasok sa opisina, hindi niya magawa. Oo. Number 2, walang alam. Bakit? Paano magkakaroon ng alam? Laging absent. Pinakita lang talaga ni Congressman Sandro Marcos sa sambayan ng Pilipino na si Pulong Duterte ay walang kwentang congressman. At kayo dyan sa Davao City, naghalal kayo ng basura. Alam nyo, ang basura itinatapon, hindi inilalagay sa kongreso. Ito pinakamalala. Oo, ito yung third degree burn, yung pangatlo. Baka hinahanap pa ako nasaan yung 51 billion niya. Baka naghahanap pa raw ng palusot dun sa kanyang ninakaw na 51 billion. Ang bobo-bobo mo kasi, Pulong Oo, ang bobo mo kasi. Napaka-bobo mo kasi, Pulong. Ay, meron pa pala. May na-miss ako. Isa pang burn. Nung sinabi ni Sandro, yung gawain nilang mag-ama na yung mga corrupt behavior silang mag-ama na ginagawa nila nung sila pa yung in power. Oo. Sila nag-uusap kung sino yung ilalagay na House Speaker. Ilang beses nangyari yan? 2 beses nangyari yan, guys. Nung una, yung House Speaker, si Alvarez. Tapos, ano nangyari? Ayaw na raw sa kanya ni Sara Duterte. Imagine, yung mga anak na kialam sa, sa politika ng pang-nasyonal. Oo. Mayor ka lang. Anong ginawa? Pinatanggal. Pinalitan ni GMA. Tapos, tapos na yung term kasi naka 3 years na, election na ng 2019. Nanalo. Nanalo si Alan Peter Cayetano tsaka si Lord Alan Velasco. Sabay nanalo. Best friend ni Sara si Lord Alan. Yan. Tapos loyal tuta naman ni Duterte, ni Digong yung si Alan Peter. Patay. Nagkakagulo ngayon yung mag-ama. So ano nangyari? Pinag-usapan na lang nila term sharing. Yan. Imagine, anong klaseng pamumuno yun, mga kababayan? Hinahayaan mo yung pamilya mo, family member mo na dapat walang koneksyon sa trabaho mo na makialam sa galaw ng lehislatura. Ganon ka walang kwenta si Rodrigo Duterte. Ganon siya kakorap, mga kababayan. So anong ending? Di nagkagulo yung dalawa. Pandemic pa, nung nagkagulo yung dalawa.